Welcome to our new episode dito sa Men of Light. We are discussing, my dear friends, 14th Sunday of In Ordinary Time from the Gospel of Luke chapter 10, 1 to 12, 17 and 20. Ang title po ng ating kwentuhan, Celebrate the Harvest. It is about the focus. Yung gospel natin, para sa tingin ko, the focus makes a big difference. If your focus will be on the lack of laborers, the fruits will be very problematic and heavy. On the side of what is lacking, ano yung kulang? Or where is the gap? Yung gap analysis. Preparing the laborers, however, is more practical. As on the side of giving them the right training, the right mindset, the right attitude to be able to maximize harvesting the great fruitful harvest season. This puts positive effort and direction in the shaping of the right laborers for the harvest. And lastly, also, the celebration of the great harvest itself. Ang mahalaga dito, merong bunga, meron ng ani. It's harvest season. That brings the focus of joy, thanksgiving for the blessings and benefits of a fruitful harvest which we can share. Walang magugutom, marami ang ani. Kaya we can all discuss this perspective from 3 points. First, the scarcity mentality. Second, practical perspective is to prepare the laborers. And lastly, number 3, our third part will be the harvest is great. Let us listen to our gospel reading by Judge Joey Mercado on Luke chapter 10, 1 to 12, 17 and 20. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala pa siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa niya ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Welcome to our 14th Sunday of Ordinary Time Reflection for Men of Light. Our Gospel is from Luke chapter 10, 1 to 12 and 17 to 20. Thank you po kay Judge Davay Mercado who proclaimed our Gospel for this Sunday. Ito po si Father Deo Galang, joining you from my new parish from the Lord's Transfiguration parish at LNS Angeles City. Jovay Rosario Mercado po, nandito po ako sa Guagua, Pampanga. Kumusta po kayo? Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Mabuhay! Thank you po. Sabi nga natin, yung focus sa gospel is very crucial. No? It can make or break you, it can make you happy or even challenge, or it can also discourage you kasi kulang yung tao. Maraming masisira ng bunga. And that we go to the first point, yung scarcity mentality. Yung mga tao pa rin nakikita yung kulang. Kung ano yung problema. Yung parang mabigat kausap, yung parang kulang, walang tao sa simbahan, kulang yung ating mga volunteers, walang pondo. Kaya konti yung nagsisimba, pwedeng always what is lacking will also be the same attitude na we focus on the few laborers. No? Alam niyo po, sa judiciary po, pag nagre-retire yung isang judge or nagli-leave siya, naiiwan po yung korte niya. So, ang nangyayari po, wala pong magpe-preside doon, no? So, usually, pag prolong po yung absence or nag-retire talaga, yung Supreme Court, naglalagay po siya ng assisting judge. Yung assisting judge po na yun, meron din siyang sarili niyang korte. So, parang ang nangyayari, dalawang korte ang hahawakan niya. And in the process, syempre somehow, maapektuhan yung operations ng dalawa kasi mababawasan yung oras niya dun sa kanyang korte talaga. Pero kung titingnan mo, yung end goal, ano ba? Ang end goal mo ay to render justice at to dispose cases. So kung may na-dispose ka in both courts, yung goal mo, na-achieve mo na. So, bago magreklamo ng ang daming trabaho, kulang ang personnel, titingnan mo yung end goal. Sandali lang, may na-dispose, di ba? Merong natapos na cases. So, somehow, yung pagtingin mo sa isang problema ay napaka-importante. Yung naisip ko, Among Deo, dito sa scarcity mentality, yung pagiging pessimist at saka optimist, di ba? Yung kasing, at inilarawan yan ng isang teacher sa pagpapakita niya sa klase niya ng isang baso parang ganito, no? Na anong nakikita nyo? Kasi kalahati lang yung tubig, Nasabi nung mga optimist, that's half full, no? Yun namang iba, that's half empty, no? So yung half empty, yun yung pessimist, yung ang nakikita nga yung kulang, yung pangit, yung hindi mabuti, yung hirap, no? At hindi nakikita yung kabilang the other side of the coin na it is half full, no? Na meron ng konti na lang, mapupuno na yan, no? O kaya ay pagtulong-tulungan natin, bubuti na yan, ano? Yun yung optimist, ang nakikita yung kabutihan kaysa dun sa sinasabi mo ng kulang, yung kawalan, no? Yun yung aking take diyan sa scarcity mentality. This is also a mindset. It also shows your attitude sa buhay. Parang on the side, natatawa ko kasi minsan bumibisita ako sa korte ni Judge Jovay that she was active. Parang kung nakwento niya yung sarili niya During the peak of her public service talagang tambak-tambak yung trabaho. Pero makita cool lang Parang even with her team sa korte. They're handling it with gracious attitude. Anyway, yung sinasabi mo, Father Edwin, totoo yun po, yung when you choose yung mindset mo, yung on the negative side, the attitude, the emotional part, and the output becomes parang mas mabigat.
Minsan nga, nung nagtatrabaho pa ako sa isang opisina, marami kang mga supervisor in charge sa mga departments. Minsan may lalapit sa'yo, Father, we have a problem. Supervisor yan. Tapos sabi ko, okay. But as a supervisor, you know your people, you know the situation. Other than going to my office bringing problem to my table, are you bringing solutions? Are you bringing options? Do not approach me with problems. Approach me. Given the problem, Father, ito pwede natin gawin. Father, kinausap ko na po ito. We can also explore this possibility. Father, tumawag na ako dito sa supplier. Pwede naman palang i-deliver kagad. May konting gastos lang, but it's better na wala. Parang gano'n, parang you already jump into the, do not parang, let us not cry over spilled milk. Tama ba yun, Jetson? Nandiyan na yun eh. Gawin na natin. Dapat natin gawin. It's a challenge, but the effort is more important in making sure that there is a solution into this what we have problem, the problems that we have. Apong Deo, natuwa ako na nasabi ninyo yan. At kanina yung sa pessimism at optimism na sinabi naman ni Among Edwin. Naalala ko tuloy yung isang nabasa ko dati. Ang tawag sa kanya, A Tale of Two Frogs. So, parable siya tungkol sa isang optimistic frog at sa isang pessimistic frog. Nahulog yung dalawang frog na yan sa isang vat ng milk. No? So, yung pessimistic frog, nag-give up lang siya. Pero yung optimistic frog, ang ginawa niya, sabi niya, ay hindi naman pwedeng magpatalo ako dito sa gatas na to. So, ang ginawa niya, nag-swimming siya. Tapos, saka kaikot-ikot niya, na nabuo yung gatas at naging butter. So, nakatakas siya. So, diskarte lang yan. Dapat wag kang mag-give up in the face of adversity or what you think, no? A seeming challenge, no? Yeah, sabi ng Yeah. Among Deo na mindset. Pumasok sa isip ko nung asa parokya ko at pag tumutulong ako kay Father Deo, pag nakikita ko yung schedule board kasi parang sabi ko kay Among Deo, tinitingnan ko pala schedule board mo, pagod na ako no? Sa dami ng schedule, misa, blessing, talk, no, meeting. Sabi ko, anong klaseng buhay ito na parang ang dami-daming ginagawa, punong-puno, maitim na maitim. Yung whiteboard yun parang matatakpan na yung white, puro itim na dahil sa schedule. Pero naisip ko rin, na the harvest is great, no? Napakaraming gawain At dapat ipagpasalamat yun kasi lang yun, tanda lang yun na marami pang naniniwala sa Diyos, no? Marami pang nangangailangan sa Kanya. At ikaw na pari o church worker, makakatulong para tugunan yung maraming pangangailangan na yun. Ipagpasalamat na marami pang naniniwala at nangangailangan sa Diyos. Yun yung para sa akin yung schedule board, Thank you, Father Edwin, Judge Jovay. Ganda mo discussion namin. Marami pa akong side comments sa kanila, pero later on, we'll discuss further. Yung kalawa, let's go to the practical side. Let's do something about it. Let us prepare the laborers. Talaga kulang Let us prepare the laborers, and the content of that, the guidance, is already in the gospel. The attitude that they need, the approach of a Christian values that they need to be able to work well in facing this generous harvest. Babalik po ang Men of Light after a few moments. We are at the 14th Sunday of Ordinary Time. We are celebrating in Thanksgiving the harvest, the abundant harvest. And kasama niyo pa rin po si Judge Jovay Mercado, si Father Edwin Belay, ako si Father Deo Galang. Actually, since last April, kayo pa lang ako nag-host. Yes. Nano po ako, nagkasakit po ako. Nagkaroon po ka ng mild stroke again.
second time. Kaya parang nag-semi-leave sa Men of Light. And thank you. I'm still going through my therapy at saka additional medication. So please pray for me that I can fully Yes. recover. And we need more laborers to help. Sama-sama po. And ngayon, tuloy po natin. On the other side, yung pessimism, can also be built towards the practical solution. Don't complain about the lack of laborers. Eh di, you prepare laborers, you invite them, umanap ka ng makakatulong, makakasama, then we will be very happy, isn't it? And I think this is a good practical approach to our gospel. In fact, the gospel shows us the value that they need. Hindi lang basta maraming tatrabaho, but with the kind of attitude that they need. At ito po ang ating pag-usapan. Among Deo natuwa ako dun sa sinabi niyo kanina na, 'di ba, sabi, focus on the goal, no? Ang goal ay pagdating ng harvest, which is a happy problem, kahit konti lang kayo, but the harvest is rich, no? So parang meron siyang pamantayan na binigay sa gospel. Ang dami eh. Huwag magdala ng pukyutan, walang sak, walang panyapak, kainin lang ninyo kung ano ang inihain para sa inyo. Huwag makipagbatian along the way. Parang you focus on the job. Naisip ko tuloy na pag nagbabiyahe ka, kung minsan, pag hindi ka nag-travel light, ang dami mong bagahe. At ang focus mo ay yung sa possessions mo instead of ano ba yung goal ng travel mo? Mag-sightseeing ka. Ang focus mo, sandali lang, nawawala yung bag ko, saan yung bag ko, ganyan. Nawawala ka tuloy dun sa aim, no? Yung purpose kung ba't ka nandoon. Parang pag nanood ka ng concert, gusto mo ma-share mo sa lahat. So gusto mo i-document mo, no? And in documenting, nawawala ka dun sa hindi ka ba dapat mag-enjoy na nag-enjoy ka sa concert? Yun lang kung minsan na naisip ko. So it's a matter of focus and a matter of course of perspective. Na kinukwento kanina ni Apong Edwin, ni Father Edwin. So dito sa alawang iyong parang subtitle, Among Deo, ang naisip ko naman yung tinatawag nating empowerment, kasi yung Diyos natin, lalo na ang Panginoong Jesucristo, hindi naman niya sinolo yung trabaho kahit siguro kaya niya yun, diba? Tumawag siya ng mga alagad, kaya nga ngayon may 72 na inanyayahan siya na mauna sa kanya kasi mas aayos yung trabaho kung mabibigyan ng kapangyarihan yung mga tao, at kaya tayo yung kaya na ng ating mga lay ministers, dahan-dahan parang we devolved, parang binibigay na sa kanila yung ibang mga dati tayo lang lahat yun si Tukay Edwin na kasama mo sa parokya, hindi lang siya piloto, lay minister pa, minsan cook pa o kung ano yung pwedeng gawin kasi nga ito ay binibigyan mo ng kapangyarihan yung mga tao para ika nga ay hindi lang sila ay magkaroon ng kapangyarihan, kundi mabawas din sa iyo yung ibang trabaho at maging mahusay din silang kabanggagawa para kay Kristo. Maganda yung sinabi ni Father Edwin, yung empowerment. Pwede kasing sa mga simbahan, lalo na yung matatandang simbahan, yung tayo-tayo na lang. Tayo lang naman, huwag natin involving iba. Pero in the long run, para makita mo, parang daming harvest na hindi nare-realize. Kanyari, sa matandang simbahan, tayo mentality. Then you see, parang mayroong sense of exclusivity. Kumbaga, maraming harvest, konti lang tatrabaho. Tapos yung mga laborers, ayaw nilang share yung trabaho. Ang daming, yung term doon, parang overripe. May kapampangan term dyan. Parang
Nag-overripe. May sa Tagalog, meron bang ganun yun? Sumobra sa pagkahinog. Nasira, no? So parang sabi ni Father Edwin dito, time is of the essence. Kaya nga, don't waste your time talking people along the way. Kasi yung harvest time, hindi naman the whole year yan eh. Meron lang exact time na you have to harvest, otherwise masasayang, masisira. And the values of do not waste your time again with people who do not like you. Di ba? May ganyan. They do not welcome you. And you shake the dust from your sandals and go on, move on, go to the next town or to the household who will welcome you. Stay and eat with them, work with them. These are the kind of laborers we need. Those who will add up to the energy and to the charism or to parang the young blood we need. At huwag na natin pilitin yung magdadala ng problema sa atin. Napakaganda po ng nabanggit ninyong dalawa, no? Naalala ko tuloy na pag sa office, pag kulang yung magtatrabaho para matapos yung trabaho, ang nangyayari po yung mga personnel mismo, sila yung magkukusa, natutulungan yung iba na mas marami yung ginagawa, no? Para matapos yung gawain, no? Parang sila mismo, kahit na may specialization sila dapat at may kanya-kanyang trabaho, tutulong sila dahil yung focus nila, yung end goal na matapos yung trabaho for the day. Sana naalala ko, parang meron tayo isang episode na pinag-usapan natin yung shaking of the dust kasi mahalaga iyon. Dahil kapag binitbit mo pa yung mga sama ng loob mo, yung mga rejection at disappointment mo sa susunod mong mission, hindi ka pa nagsisimula, mabigat na eh. Kasi yung kalooban mo masukal, so parang hindi ka payapa. So malungkot ka magsisimula, parang ikaw ay duhagi sa buhay dahil doon sa nakaraan hindi ka nga tinanggap o ikaw ay itinaboy pa, no? So yung shaking of the dust ay alisin mo 'yon, ano? At magsimula ka ng panibago. Wag mo na bitbitin kung ano yung emotional o physical o anumang baggage, ano. You start fresh, no? Shake it off. Alisin mo sa sarili mo yung mga hindi makakatulong sa mission, ano. Shake it off. No? 'Yun ang naalala ko doon. Napansin ko si Jesus from that perspective, Father Elvin. Parang may siyang attitude na huwag mo nang aksayin ng oras and energy yung ayaw. Di ba? Halimbawa, when he was rejected from his own town, he did not argue, he did not even answer, he did not even question them, he just moved to the next town. Meron din, in a Samaritan town, they were black. So, ayaw nilang duman sila doon. Kasi papunta sila Jerusalem, kalaban nila. Tapos gusto, tara, banatan natin yan. Sabi ng mga disciples, yung Brothers of Thunder. No, sabi niya, let us look for another route. Parang may mas mahalaga tayong gagawin. These are the kind of laborers we need. The Christian values that are with us. And ako, mahalaga din dito yung attitude of depending on the generosity of the owner of the vineyard. Huwag na kayo magdala ng mga tinapay dyan o pera o ano. Ako nang para sinasabi, ako nang bahala. I am the God of the harvest. I'll take care of you. Hindi kayo magugutom. Hindi kayo mapapabayaan. Just continue to work and I will take care of you. That's the kind of faith that we need for the laborers that are invited. Then, punta po tayo sa pinakamasaya. The perspective of abundance. The harvest is great. Babalik po ang Men of Life. We are at the third part of our reflection and our discussion and kwentuhan of the gospel on the harvest is great. And we focus on this wonderful part, the celebration part. Ito yung pinakapundasyon ng ating ginagawa. Maraming ani. That's the good news actually. And starting with the focus on there's a
great harvest and a fruitful harvest. A great, fruitful, generous harvest means the time has come to enjoy the benefits of those who work and prepared the soil, planted the seeds, nurtured and watered the plants until a long waiting, nandito na yung panahon ng pag-ani. This time will be a time of joy, satisfaction, delight, for the harvest time and the abundance of this harvest is great. Kaya there's no reason for us not to find in the gospel the good news. Nung kasama natin si Father Raul, gusto niya parati yung i-twist mo yung gospel, makita mo saan yung mabuting balita. Hindi yung what is presented per se, but to read between the lines on how to shift your focus by choice and by intention to see the hidden good news in the gospel itself. Naalala ko po noong sa European Union, yung nag-exit yung Great Britain, no? Yung Brexit na tawag nila. Nag-Brexit sila before the harvest. So, ang nangyari po, dumating ang panahon ng kailangan anihin yung mga itinanim. Wala po silang laborers na magtatrabaho dahil nag-exit sila sa European Union, so hindi makapasok yung mga usually laborers na nagagamit nila, no? So, para tuloy na walang kwenta o naging walang kabuluhan yung pinrepair, itinanim, what's supposed to be a happy harvest time, no, which would lead to abundance, led to nothing kasi nasira po, no, nabulok yung mga aanihin. Kaya nabanggit ni Among Deo dyan dapat nga makita natin at yung focus o yung paradigm natin, yung ginagamit nating pananaw ay nandun sa harvest, no? More than the laborers. Kasi ano naman nga ang gagawin mo kung marami kang laborers, konti lang yung harvest, di ba? Paano ngayong gagawin doon paghahati-hatian mo yung harvest, napakaraming laborers. Lugi yun, lugi. Konti lang yung maiuwi dahil paghahati-hatian nila yung kaunting ani, no? So maganda yung na yun, yung anong tawag mo doon, parang isi-ship mo yung yung parang kabaliktaran. Paradigm shift. Father, yung with this kind of attitude, no? Naintindihan mo ngayon bakit yung mga fiesta sa Pilipinas, Yes. usually sila harvest time, no? Literally. Mhm. Yung San Isidro, May 15. Sa bayan namin, Florida Blanca, May 1. May 22, Santa Rita. Mga maraming mga San Miguel, maraming mga fiesta as much as possible. Sa San Fernando, May 30, marami pa po. Pero parang literally noong unang panahon daw, gusto ng mga farming community, yung fiesta, idala dun sa harvest time nila. Kaya kung minsan liturgically, hindi man tama. Bakit nagpipiesta ng May? Kasi Yes. doon may ani Yes. Pero may bunga, may kakainin tayo. And that is what we really need, di ba? To celebrate. Naiisip ko tuloy, Father Deo, parang yung reason nila to celebrate is not only the harvest, no? Parang dahil masayang pagkakataon yun no? Mag-harvest sila, nandun silang lahat. Tapos it's also a chance to socialize kasi nandyan na yung mga, kung minsan hindi naman talaga kasamang nagtatrabaho, pero pag anihan, dahil maraming gagawin, maraming dumarating. So parang akin siya sa, uy, halik kayo, yayain namin kayong makipag-fiesta sa amin, no? So parang nagiging communion tuloy siya, no? It's a gathering not only of the harvest itself, but people meeting together, eating together, kahit na ano lang ba yung naihanda, basta you break bread together. Yeah. Dun sa yung mga obispo natin ngayon may CBCP meeting sa Bohol. Alam niyo sa Bohol, kasi may mga ka-eskwela akong taga roon, sabi nila, pagka Mayo, kinakalawang yung kanilang kaldero. No? Kasi nga, hindi sila nagsasaing dahil araw-araw may piyesta. No? Isang buwan yun na tuloy-tuloy, piyesta. So, kinakalawang yung kaldero. Hindi sila nagsasaing kasi mamipiyesta lang sila. Matatapos na yung Mayo.
At yung sabi ni Father Deo, kahit hindi fiesta, nagpe-fiesta kasi nga, actually sa amin, dinistinguish na namin yan. May pistang patron, yung tamang petsa ng kanyang kamatayan o kapanganakan, no? Pero yung Piyestang Mayo, piyestang pasasalamat yun eh. Pasasalamat sa masaganang ani actually. Pinipili iyon nung baryo o nung bayan na yun ang kanilang pistang bayan. Pasasalamat dahil sa masaganang ani. Yes. I would like to call this Father Edwin Judge Jovay. It's a happy problem. Yes. Yes, it's a problem kasi napakadami, but it's a happy problem more than the negative part of it. Nakikita ko po yung parang we are confident. Yes, we have a problem. The laborers are few. Let us prepare them. And it's a happy problem. It's a positive thing that we have to celebrate. Naalala ko, Attorney Judge Jovay, kinuwento mo yung because of that, maraming nakikinabang on the side, di ba? Informally. Hindi sila laborers, but they are the poor. Halimbawa sa Kapampangan na Father Edwin kay Torres na Conte, yung Maki Pamulot Pale. Yes. Yung parang hindi sila kasama sa mga laborers, pero pinupulot nila yung parang the crabs of the palay. Yes. And then mayroon pa isa sa Sasmon, mayaman siyang fish pan owner. Hindi naman. Pero pag pinapa-harvest niya yung mga, halimbawa, talapia o kanyang mga fish pan, hindi niya parang pinapakuha lahat. Parang hindi nila sinisingot, parang ganon. Pinapabayaan nila yung ibang mga nando sa community. Pag tapos na yun, kinuha yung mga the bigger part of the harvest, yung mga may dalalata, pupunta yung iba-ibang mga isda kukunin. Yes. For everyone to enjoy. Kaya nga, it's a fiesta for our celebration. Kaya po, it's a good news. The harvest is great. Let us celebrate in Thanksgiving. Let us invite more to work with us and to enjoy the fruits of the harvest. Babalik po ang ating Men of Light. We will read our comments for our Facebook messages, mga kaibigan natin. Greetings, summary assignment, and the prayer and blessing of Father Edwin Belay bago po siya pumunta sa Estates. United Estates. Thank you for staying with us dito sa Men of Light. We are already at the last part of our episode, the fourth part of our discussion. For here, Judge Jovay will be reading to us our feedback, our good friends and community at Men of Light. Thank you, Among Deo. Napakayaman po ng talakayan sa Facebook at YouTube, no? Lalong-lalo na po yung sa Facebook dahil dun po sa Daylight Reflections. Ang dami po sa ating mga kaparokya on air ang nagre-react at nagdadagdag ng additional reflection, no? Nagpapasalamat din po sila sa prayer ni Among Edwin last Sunday, no? Na napakaganda naman talaga. Sabi po ni Tita Dora Lopez, sabi po ni Sister Dora, I have followed Men of Light daily reflections for more than a decade now. And it has helped her, no, enrich her spiritual journey. Maraming salamat po sa inyong napaka-faithful na pagkasama sa amin at pagsama sa journey namin every day. You grow with us and we grow with you. No? Ganun po ang napakayaman na talakayan natin. Sabi po ni Sister Beth Wilson, let us not love with words, but with actions. This is in reaction to Attorney Bong's beautiful reflection on that particular day.
Madami din po ang nag-react. Karamihan po yun pong ating YouTube reaction po sila dun sa Two Lives and One Grace na episode po natin nung nakaraang linggo. Maraming salamat po as usual sa napakayaman na talakayan. Sana po huwag po kayong magsawang magbigay ng comments at reflections sa Daily Gospels at sa aming Sunday Gospel Show. Maraming salamat po. Among Deo? More than 10 years nga pala, no? Yung daily, no? Opo, more than na po. 2012, nung na-stroke ako, 2012. Kasi nung parang nag-pastoral, kami, planning sa Baguio, instead of just having Men of Light, we thought of having Daylight, Opo. the daily reflections. Una pa nga yun, yung ano yan eh. Video, pero very heavy. Opo. Opo. Very heavy to manage, so yung naka-video pa yung daily reflection. Tama siya, more than 10 years na po yun. And we're very happy to our co-laborers in the harvest. Those who work with us. Sana dadami pa tayo. May award Opo. laborers in Cristo. Alay kami tumatanda na po, pumuputi ng bubuhok, nagkakaroon na po ng sakit. So let us have fresh blood in our community, in our laborers. Ang sa Pampanga po, birthday po, idol ko po pari ko, napaka-humble na tao, si Father Nolasco Fernandez. Sorry po, birthday na po, July 8. Tapos si Cardinal Pablo Cardinal David, Episcopal Ordination, naman po niya, July 10. And then July 6, birthday po ni Wardy Agustin, volunteer natin sa Men of Light. And we pray for the eternal repose, July 11, ang kaluluwa po ni Ricardo Passion. Our reflection on the gospel summarized as the perspective of scarcity. You can be very negative about the problem of having less workers. Pwedeng dito pa lang susuko ka na kasi kulang tatrabaho. Pero the more practical, you prepare people, you invite them with the right attitude, with the right mindset. Sabi nga natin, people who would not waste their time something that is petty, but focus on the harvest because harvest time is a limited time. Pwedeng ma-overripe maraming mga ani kung we're wasting our time about those who do not welcome us or mga bagay-bagay. Sabi nga ni Judge Jobay, mga dala-dala natin that could also get a lot of our time and attention. Kung di tayo tinatanggap, go on and go on to the next harvest, the next town. And invite more. Sabi ni Father Edwin, empower more people to work with us in the parishes, in the archdiocese, vocation, no? Mga pare, mga madre, and the young people working with us. Let us invite them. And then lastly, let us celebrate. Let us be thankful. This is the good news. The harvest is great. Nandito na po ang bunga. Marami na pong nagtrabaho before us. Dito sa simbahan na to, marami na po yung nagtanim. Marami na po yung nagbigay ng kanilang buhay, mga martyrs, mga saints. But now, it is our responsibility to make sure hindi po nasasayang ang bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. The bounty harvest of our generous God. Let us celebrate, give thanks, and invite more to benefit in this wonderful goodness. And po si Father Edwin Belay, siya po ang magbibigay ng final prayer and our blessing. Muli po inaanyahan ko kayo na ilagay natin ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, ipadala mo ako. Dalhin mo rin ako. Sinugo mo ang 72, walang dalang anuman kundi tiwala sa iyo. Ngayon narito ako, dala kita Lord, kaya dalhin mo rin ako. Napakaraming anihin. Tinitingnan ko pa lamang schedule board, pagod na ako.
Sa halip na maasa, magpasalamat nawa ako kasi marami pang naghahanap at nangangailangan sa iyo. At makakatulong ako na matugunan ito. Bigyan mo ako ng pusong handang makinig sa iyong tawag at mga paang handang humayo saan mo man ako dalhin. Tulungan mo akong makita na hindi ako nag-iisa. Nauna ka na kasi. Ikaw ang naghahanda ng mga puso na aking bubukakin. Turuan mo akong umasa, hindi sa aking sariling kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang pagkalinga. Kubarin mo sa akin ang pagnanais ng kontrol, ng kaginawahan, at mga bunga ng aking ginagawa. Hayaan mong ako'y lumakad ng may kababaang loob, may bukas na mga kamay, upang tumanggap at magbigay. Kapag ako'y nagsalita, naway ang aking mga salita ay maghatid ng kapayapaan. Kapag ako'y kumilos, naway makita sa aking gawa ang iyong pag-ibig. At kung ako'y tanggihan o hindi pakinggan, turuan mo akong magpatuloy ng may kapayapaan, sapagkat ang kaharian mo ay malapit na rin sa kanila. Pagpaging ko nawa ang mga alikabok na ito at huwag nang bitbitin sa iba pang lugar o tao. Mas magaan ang misyon ng walang baggage, mental o emotional man. At kung ako'y makaranas ng tagumpay o kagalakan, ipaalala mo sa akin. Huwag akong magalak sa kapangyarihan o tagumpay, kundi sa katotohanang kilala mo ako, pinagtiwalaan, at kinasangkapan. Lord, ipadala mo ako, hindi nang may takot, kundi nang may bilib sa iyo. Hindi nang may yabang, kundi nang may kapakumbabaan. At hindi para sa aking dangal, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Inihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Father Edwin, Judge Jobay. Maraming salamat, Father Jonathan, our director and editor, the man behind the camera sa ating community, sa Men of Life. Maraming salamat. Father Edwin, we'll be praying for you. Lilipad po si Father Edwin this July 7. Pupunta po ng Amerika. Our hugs and hellos and warm greetings to your family. Magandang pamilya po, pamilya niya po, Edwin. Witness ko po ito nung nag-birthday siya last April. And really very happy that you will be with them. Pakitala niyo po yung aming mga warm greetings to the family. We will be missing you, Father Edwin. Ito po si Father Deo Galag. Papasalamat po. God bless. The harvest is great. Let us celebrate. Jovay Rosario Mercado po, be the salt of the earth and the light of the world. Father Edwin Bilay po, hanggang sa muli.